Matapos nilang labanan si Kwon Yuki, ay isinakay ni Jok si Charyon sa kanyang likuran, at habang ito ay naglalakad ay siya ay kumakanta. At nang ilang sandali pa nga ay nagising na si Charyon, at tinanong naman agad siya ni Jok, ngunit gusto naman ni Charyon na ibaba siya, pero nagpumilit pa din si Jok dahil nga nasaktan si Charyon. At di kalaunan ay nagtanong si Charyon kung ano ang nangyari kay Kwon Yuki, at sinabi naman ni Jok na sinaksak niya ang puso nito at hinding-hindi na ito mabubuhay. Kinabahan naman agad si Charyon dahil sa pagkamatay nito at responsable din siya sa ginawang iyon. Kitang-kita naman ni Jok na nanginginig ang kamay ni Charyon at kinomfort niya ito at sinabing deserve ni Kwon Yuki na mamatay dahil siya pa nga ang unang umatake sa kanila. Kaya't napapaisip na lang si Charyon na napaka-misteryosong tao ni Jok. At habang patuloy ang paglalakad nito ay bigla siyang napasabi na nagsisimula na ang Dragon and Phoenix Tournament, ang Heavenly Grand Tournament, at ang pagsakop niya sa buong mundo, at napangiti na lang dito si Charyon sa kanyang mga pinagsasabi. Makikita namang mayroong isang kalesa, nandito si Nyang Lisang, si Chon Mook, at Yang Mayong. Kitang-kita din naman ang kanilang mga sandata na punong-puno ng aura, at biglang napatanong ang dalawa kung bumili ba siya. At sinabi naman ni Chon Mook na oo, at ipinakita na nito sa kanila ang mga dumplings. At habang kumakain ay nagkwentuhan sila sa kanilang mga nakaraan, at tawang-tawa naman si Yang Mayong habang tinutukso si Nyang Lisang, at nasabi pa nito na ang ama ni Jok Legion ay ang master ni Nyang Lisang. At hindi naman sila makapaniwala na sasali na nga si Jok sa Dragon and Phoenix Tournament, at sadyang napakadali nga ng panahon. At dagdag pa niyang Lesang ay siguradong maraming mga bata ang papahirapan nito. At sinagot din naman siya niyang Mayong na hindi pumapatol si Jok sa mga bata, maliban na nga lang kung deserve nila ang mabugbog. Sa sumunod na tagpo ay makikita naman si Injol, na galit dahil nabuhay pa din si Jok, at sinabi naman ng kanyang gwardya na na-confirm nila ito, dahil nakita nilang magkasama sila ni Charyon na lumabas sa Righteous Sword Sect. At masyado pa itong nainis at sinabing ano ba ang ginagawa ni Kwon Yuki para pigilan man lang ang isang tao, at sabi naman ng kanyang gwardya ay hindi pa ito nakabalik mula nang ito ay lumabas. At bigla namang kinabahan si Injol sa balitang ito, at hindi siya makapaniwala na kayang patayin ni Jok si Kwon Yuki. Ngunit napatawa na lang siya at sinabing hinding-hindi ito mangyayari. Kaya't napagdesisyonan na lang niyang harapin sila sa Dragon at Phoenix Tournament, at masisigurado na niya kung swerte lang ba sila sa kanilang pagkakaligtas sa mga kamay ni Kwon Yuki. At sa kalangitan ay bigla naman ding nagpasabog ng mga fireworks, at makikitang simula na nga ng tournament. At sa paligid ng lugar na ito ay napakaraming mga bantay na gwardya. Napakaraming nga din dumalo na mga tao dito, at biglang may isang babae na napasigaw. Dahil nakita nito ang prinsipe ng Northern Heaven Supreme Family, at ang pangalan niya ay Imhagi, at kasama nito si Lady Sima ng Simaklan. At mayroon pa ding dumating na mga importanteng mga tao kaya't nabugulat na lang ang ibang mga bumisita. Ang tinututukan nila ay ang isa pang prinsipe na si Yang Sochang at kasama nito si Sol Byukwa, at pinupuri nila ang dalawa sa kanilang angking kagwapuhan at kagandahan. Ngunit bigla naman ding kumaway si Jok at sinabing salamat sa pagsuporta niyo sa amin, at bigla namang nahihiya si Charyon sa ginawa niyang ito. At habang nagsasalita pa si Jok, ay bigla siyang tinawag ni Charyon at sinabing ibuhos nila ang lahat ng kanilang makakaya. At napangiti na lang si Jok at sinabing siyempre naman. At tinawag na nga ang 8 mga grupo na kasali at pinapapunta sila sa isang lugar. Sa isang silid ay makikita na nga ang mga grupong ito, at napatingin naman agad si Jok sa taas. At sinabi dito na ang laban ay magsisimula kapag sila ay nakapasok na, at naintriga naman dito si Charyon. Ngunit naiintindihan naman agad ito ni Jok, at bigla naman din niyang napansin ang kakaibang drawing sa pader. At habang tinitignan ni Charyon ang drawing na ito ay bigla siyang napasigaw na nakuha na nga niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Mayroong 18 mga figura dito at bawat isa ay nakahawak ng 18 traditional weapons ng Chinese martial arts. Ngunit binara naman agad siya ni Jok at sinabing wala itong kahulugan at ito ay trap lamang. At sinabi pa niya na mayroong isang hidden secret dito
Pinapag-focus ni Jock si Charion na tignan pa ang drawing. At habang tinitignan niya ito ay bigla siyang nakapansin, ang mga tao sa drawing ay naglalabanan, ngunit isa lang ang kanilang tinitignan at ito ay isang bagay na hinahawakan ng isang tao, at ito ay ang incense burner. Sinabi sa kanila na huwag silang hahawak ng kahit na ano dahil sila ay madidisqualified at ang mga examiners ay nanonood sa kanila. Ngunit bigla din namang may humawak sa incense burner at kinuha na nga ito ni Jock at sa kanyang pag-uusisa ay tinignan pa nga niya ang ilalim ng incense burner na ito. At nakita na nga ang nakasulat sa ilalim ay Dragon and Phoenix Hall, ngunit nagtataka naman si Charion kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi naman ni Jock na ang laban ay magsisimula kapag makapasok sila, kaya't ngayon ay simula na, ngunit sa kanyang likuran ay bigla namang may isang tao na nagrereklamo. At napagdesisyonan naman ni Jock at ni Charion na pumunta na sa lugar na ito at baka dito magsimula ang laban. Ngunit bigla namang napasigaw ang isang tao sa kanilang dalawa at bigla silang tinawag nito. Ang sabi niya ay inutusan silang huwag humawak ng kahit na ano, at hindi nila palalampasin ang kanyang ginawa, ngunit tinignan lang siya ni Jock habang siya ay nagsasalita. Galit na galit ito at sinabing ibaba niya ang kanyang hinahawakan, ngunit sinagot naman siya ni Jock at sinabing bakit ang isang tao ay mabubuhay lamang sa mga rules at ang mga bata ay dapat magrebelde sa mga nakaugaliang batas. Ngunit sinagot naman siya nito na para lang ito sa mga batang mga immature. At bigla naman din itong tumingin sa kanyang paligid, at nakita niya ang mga examiner na tumitingin sa kanila. Kaya't nasabi nito sa kanyang sarili na tamang-tama lang ang kanilang pagdating at ito ay magandang ideya na hulihin niya ang taong ito at mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila. Sinabi pa nito na bawal silang humawak ng kahit na anong mga bagay at walang batas na nagsasabi na hindi niya pwedeng ilabas ang kanyang espada. Kaya sinubukan ng taong ito na labanan ang ating bida. Ngunit sinasaway naman siya ng kanyang nakababatang kapatid. Habang hinuhugot nito ang kanyang espada ay sinabi niya na huwag itong mag-alala dahil bibigyan lang niya ito ng kaunting aral. At sa bilis ng pangyayari ay biglang bumalik ang kanyang espada sa kanyang pagkakahugot. At ang nangyari ay nasa harapan na niya si Jock at tinulak niya ang handle nito kaya't walang nagawa ang lalaki. Bigla naman siyang nagtataka habang tinitignan ang mukha ni Jock na nakangiti. At napapatanong ito kung gaano ba kalakas ang ating bida. Bigla namang napabulong si Jock at sinabing huwag na niyang ipahiya pa ang kanyang sarili at makinig na lang sa kanyang nakababatang kapatid habang hindi naman makagalaw ang lalaki sa sobrang takot. At napansin ng mga tao ang nangyayari at napatanong kung meron bang nagaganap na laban. Ngunit bigla naman ding hinawakan ng kapatid nito ang kanyang kamay, at pinuri siya na nakapagpigil siya sa kanyang nararamdaman, at pinangaralan pa siya nito na hindi siya dapat huhugot ng espada sa kahit na sinong tao. At bigla din namang humingi ng paumanhin ang bata kay Jock, kaya't napangiti na lang ito sa kanya, at ibinalik niyang muli ang incense burner sa pagkakalagay nito. Kaya't napag-isipan na lang nitong umalis at pinapasama niya si Charion sa kanya. At hindi naman din naintindihan ni Charion kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Nasabi naman ng guard sa kanilang dalawa na pwede silang matanggal kapag lumabas sila ng walang pahintulot, ngunit sinabi naman ni Jock na wala itong problema. At nagugulat naman ang iba pang mga kasali sa ginagawa niya. At habang palabas na si Jock ay bigla itong bumalik, at sinabi sa lalaki na kahit siya ay mahina bibigyan pa din niya ito ng second chance dahil sa kanyang nakababatang kapatid. Kung gusto nitong maka-advance sa second gate ay marapat lang na sumunod sila sa kanyang pupuntahan. Nagulat naman dito ang magkapatid at galit pang sinabi ng lalaki na kung hindi pa niya narinig na kapag siya ay umalis ay matatanggal siya sa tournament. Tinawanan lang naman ito ni Jock habang papalabas na siya sa pintuan. At yun na nga lumabas na silang dalawa habang nakatingin ang iba pang mga kalahok. Hindi kalaunan ay dumating na nga si Jock at si Charion sa Dragon and Phoenix Hall. At napasabi din naman si Charion na totoo nga ang Dragon and Phoenix Hall at napapangiti na lang si Jock. Habang binubuksan naman niya ang pintuan, ay sinasabi ni Charion na ilan ba ang mga participant na nakapasa din at nasa loob at dagdag pa niya ay kung sila lang ba ang nakapasa.
Ngunit laking gulat niya ng napakaraming tao na ang nasa loob. At hindi pa din siya makapaniwala, pero hindi din naman nabibigla ang ating bida dito. Habang tumitingin-tingin si Jock sa paligid ay bigla niyang napansin ang mga importanteng tao na nakapasok dito at ang mga nakikita niya ay mga taong galing sa sikat na mga factions. At bigla din namang sinabi ni Jock kay Charion na kung hindi ba siya nagtataka at bakit sila ang nandito na sa loob. Bigla naman siyang nagulat at sinabi na kung ang ibig ba niyang sabihin ay may korupsyon na nagaganap sa tournament na ito. At sinabi din naman ni Jock na posibleng ibinigay lang nila ang impormasyong ito sa mga sikat na mga clan at sinabi pa niya na ang tangang iyon ay nauna nga sa kanila habang mayroon naman siyang tinuturo. Ngunit napatanong naman si Charion kung sino ba ang kanyang tinutukoy sa napakaraming tao dito. At dito makikita na nga si Jiang Injol kasama ang kanyang kapatid na babae. Nagugulat at nagtataka naman si Charion na bakit parang wala lang sa kanya ang ginawa nito sa kanila. Habang napapatingin si Jiang Injol sa kanilang dalawa ay napapaisip ito na sa pagkabigla pa lang ni Charion ay posibleng may alam ito sa kanyang ginawa. Ngunit napapaisip naman si Jiang Injol habang nakatingin kay Jock na inutusan niya si Kwon Yuki na patayin ito pero nandito pa rin siya at sinisisi niya si Kwon Yuki dahil hindi nito sinunod ang kanyang utos. At habang tinitignan niya ang ating bida ay bigla namang napangiti ito na para bang mayroong masamang balak na gagawin sa kanya. Kaya't biglang nanginig ang buong katawan ng tangang si Jiang Injol. Bigla naman itong napaisip na baka mayroong mali na nangyayari at baka mayroon itong kakilala sa loob ng tournament. Pero sa tingin ni Injol ay parang wala naman. At inisip pa din niya si Kwon Yuki kung kinuha lang nito ang kanyang pera at tumakbo at hindi sinunod ang kanyang utos. Sa tabi naman niya ay kilig na kilig ang kanyang kapatid na babae habang tinitingnan nito si Jock. At bigla din namang nainis si Jiang Injol sa kanyang kapatid at bakit ito nai-inlove sa ating bida. At sa ilang sandali lang ay tumunog na nga ang drum na nagpatigil sa usapan ng lahat. Kaya't napatingin si Jock at si Charion sa taas, pati na din ang iba pang mga kalahok na nakapasa. At dito ay makikita ang isang tao na naglalakad. At nagtataka naman ang mga tao kung sino ang nasa taas at kung ano ang kanyang ginagawa doon. Bigla itong nagsalita at sinabing ang mga dragon at ang mga phoenix ay nagtagpo-tagpo na dito. Siya ay si Bong Suchan, ang taong responsable sa tournament na ito at siya ay elder ng Northern Heaven Supreme at ngayon ay napakalakas niyang isinigaw na kinokongratulate niya ang lahat ng nandirito sa pagkakapasa sa first gate. At nagulat din naman ang mga kalahok sa kanilang narinig dito. At ang lahat ng mga tao dito ay nagdiriwang. At napabilib din naman si Charion kay Jock at sinabing tama nga siya, silang dalawa ay nakapasa. Ngunit mayroon namang isang tao na nagsasalita sa labas at sinabing hintayin siya muna. Sa labas ay makikita ang magkapatid na kinompronta sila kanina, ngunit hindi naman sila pinapapasok ng mga guard. Nang makita ito ni Charion ay naalala niya ang lalaking ito at tinitigan lang naman ni Jock ang dalawa. Sumisigaw ang lalaki at sinabing ang pagsubok na ito ay walang kabuluhan at dagdag pa nito na mayroong mga tao sa loob na hindi dapat nakapasa. Habang masama naman ang tingin ni Jock sa lalaking ito. Agaw pansin naman sa mga tao sa loob ang nangyayari sa labas, at hindi naman ito mapapalampas ni Bong Suchan. At nagalit ito at sinabing bakit walang kabuluhan ang ginagawa namin. Sinabi naman ng lalaki na ang mga host ay nagsabi sa kanila na huwag galawin ang kahit na anuman at sumusunod lang sila. At itinuro pa niya si Jock at Charion na sila ay sumira sa mga rules at dapat ay ma-disqualified ngayon din. At habang sumasang-ayon din naman ang mga tao sa likod niya, habang patuloy na sinasabing walang kabuluhan ang pagsubok na ito. Hindi na lang makapaniwala si Charion at seryoso din namang tinitignan ni Jock ang mga taong ito habang patuloy pa din ang kanilang pagreklamo. At pati na din sa Dragon and Phoenix Hall ay sobra na ang ingay dahil sa mga tao sa labas, ngunit bigla namang sumigaw si Bong Suchan na huwag na silang puro reklamo. At sinabi pa niya sa kanila na kung akala nila na ang Jiang Ho ay isa lang biro, ay doon sila nagkakamali.
Kahit anong gawin pa nila, hindi nila alam ang mga mangyayari sa Jiangho kaya't dapat lang na nakaalerto sila sa lahat ng oras. At silang mga tao na nasa labas ay mga careless, at sinabi pa nga sa kanila na pagpasok pa lang ay nagsimula na ang pagsubok, at kung sakaling sila ay namatay sa kamay ng mga assassin at hindi nila ito mahanap, sasabihin pa din ba nilang ito ay walang kabuluhan at hindi patas? At sa lahat, hindi ba sila nahihiya sa mga taong nauna sa kanila dito para masolve ang mystery ng kanilang pagsubok? Kaya't natamimin na lang ang mga tao sa likod pati na din ang lalaking unang nagreklamo. Bigla naman din may narinig si Jock at sinabing paano niya nalaman. Ang tanong na ito ay galing kay Charion at sinabing ang incense burner na yon pala ay isang clue at para bang hindi ito coincidence lang. Pinabulaanan din naman ito ni Jock at walang coincidence na nangyayari sa Jiangho. Kaya't ubod na lang ang pag-focus ni Charion at nasabing ang Jiangho ay mas nakakatakot pala at habang tinitignan niya ang magkapatid na nalulungkot at sila ay bumagsak sa pagsubok. At ito nga ay mas malupit pa dahil mas pumapabor ito sa mga nasa kapangyarihan. At patuloy pa din ang pag-isip ni Charion na kung hindi niya kasama si Jock Legion ay siguradong hindi siya makakapasa. Habang umiiyak naman ang batang babae ay sinabi ng kapatid niya na umalis na lang sila at wala na silang ibang magagawa. Napangiti naman ng palihim si Bong So-chan at sinabi sa kanyang sarili na magpapasalamat ang magkapatid na ito na sila ay natanggal ngayong araw. Dahil ang Dragon and Phoenix tournament na ito ay magiging isang impyerno, hindi kalaunan. Habang kumakain na sila, ay nasabi ni Jock na tikman niya ang kanyang pagkain, at sinubuan na nga niya ito. Makikita namang hindi ito si Charion kundi ibang babae, at napasabi pa si Jock na masarap, di ba sabi ko na nga ba? Ang babaeng ito ay si Jung Suryon, siya ang anak ng Righteous Sword Sect leader. Habang nakatingin naman si Charion sa kanilang dalawa, ay para bang nailang ito. Bigla namang napasabi si Jock na natuto siyang magluto dahil hindi naman marunong ang kanyang ina. Sa kabilang banda ay tinanong ni Charion kung nag-e-enjoy ba si Suryon sa kanyang pagkain. At bigla itong napaisip na hindi na niya maalala ang huling panahon na nakita niya si Suryon na napakasaya. Naalala pa niyang palagi itong nagkakasakit noong bata pa siya. At kahit na ang mga doktor ay hindi kayang makita kung ano ang problema. At nagtataka naman din si Charion kung magagamot pa ba ang sakit niyang ito dahil sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo itong lumalala. At nagpasalamat din naman ang pamilya ni Suryon kay Jock dahil sa ngayon ay mas marami siyang nakakain. At sinabi naman ni Jock na kung gusto pa nilang kumuha ay magluluto pa siya uli. At napapaisip naman si Charion na kung sa dati pa ay maiisip niyang hambog lang si Jock, pero ngayon ay naiintindihan na niyang si Jock Legion ay hindi isang pangkaraniwang tao lamang. At patuloy pa din ang kanyang pagtataka kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao nito. Sa gitna naman ng napakalawak na lupain at napakaraming mga bulaklak ay nakatayo ang ating bida. Sinimulan niyang maglakad at sa unang hakbang pa lang ay mayroon siyang kakaibang naramdaman sa paligid. Bigla namang may dumagundong sa ilalim ng lupa. At nagsimulang sumabog pa isa-isa at sa paligid ni Jock Legion ay unti-unting nabubuka ang mga lupa. Hanggang sa ang mga ito ay lumutang habang nakatungtong naman si Jock sa isa dito. At nang siya ay mapalingon sa kanyang likuran ay meron siyang nakitang kakaiba. Ang kalupaan ay nag-iba at para bang lumulutang na ang mga ito sa ere. Bigla namang napaisip si Jock na ang lugar na ito sa ngayon ay napakaganda na nagdahilan ng kanyang pagkagalak dito. At pinuri naman niya si Master Wamuchol habang kasama nito si Muyong. At makikitang ito ay isang ilusyon na ginawa ni Wamuchol at sa ngayon ay i-disarm na niya ang formation arts na ito. Unti-unti namang nawala ang mga batong nakalutang at bumalik na nga ang dating lugar na ito. Nasabi naman ni Wamuchol na ang formation sa ngayon ay ang Nine Palaces Exquisite Flower Formation at ito ay ang pinakamababa sa lahat ng 3 formations na nagawa niya sa Manor at mayroon pa itong pangalawa at pangatlong formation na kung tawagin ay Celestial King Light Formation at kahit sinong martial arts master ay hinding-hindi ito matatakasan.
Bigla naman ding sumagot si Jok kay Wamuchol at sinabing, mayroong martial arts na makakasira sa mga formation na ito. At nagtataka naman si Muchol kung ano ang sinasabi ni Jok, pero kahit gayon paman, ay makikita din nila ito di kalaunan. At habang naglalakad naman, ay sinabi ni Moyong na mayroon din silang i-install na iba pang mga formation sa kanilang ipapatayong building, at pinagmamadali naman sila ni Jok na ipatayo na ito. At sa mga planong ito, ay mas malapit na nilang gawin ang pinakamalakas at pinakaimpresibong sect sa Jiangho. Habang ninanamnam naman ni Jok ang kanyang mga plano, ay biglang napasabi si Moyong na nakita na nila ang kinaroroonan ng Wind God, at tama nga ang hula ni Jok dahil nandoon nga ito, at napasabi naman si Jok na bibisitahin niya ito bukas na bukas din. At napatanong din naman si Moyong kung bakit nagmamadali siya. Mayroon ba itong i-offer dito? Wala din namang masabi si Jok dito at nagsimula silang magtawanan. Sa haba ng kanilang pag-uusap ay biglang napatanong si Jok kay Moyong habang tinitignan niya ang mga ilaw sa bayan. Na kung pwede bang mapasa kanya ang lahat ng mga ilaw na yon. Sa napakaseryosong sitwasyon ngayon ay biglang napaisip si Moyong. Nasa Jiangho ay wala nang iba pa ang makakagawa nito kundi si Jok Legion lang.